Dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At bago po sa ating Bible study, join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wildis Adameda, we are all humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart, asking for your forgiveness from all of our sins that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, you always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Open, Lord, our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray. In your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction. Cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. And I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor, Evangelist Wildis Adameda, to his beloved children, beloved grandchildren, great-grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, and to all of you, beloved brethren, dito po sa LA. Magandang hapon po. Pagpalain po ko lahat ng ating mga Panginoon. At sa ating pong kapatid from Arizona, God bless you for being with us. Hallelujah, praise the Lord. To all birthday celebrants for the month of April, God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. Sa ating po mga webcast viewers, pagpalain din po kayo lahat ng ating mahal na Panginoon na kayo po ay kasama namin pinapupurihan, niluluwalhati po ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan po ng panonood po ng aming ng LA Webcast Live. Hallelujah! Praise the Lord! Puri po ang ating mahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Pamagitan po natin ang ating pag-aaralan, genuine success. Tunay na tagumpay. Hallelujah. Praise the Lord. Thus our gracious and loving God wants us to succeed. Is success a legitimate goal for a believers? Is this something God wants us for His children? The answers depend on our definition of success. Many of us define it as an achievement of wealth, prominence, or fame. If that's what we are seeking, then we are following the world's definition, not the Lord's definition. Nais ba ng ating mapagpalang Diyos na magtagumpay tayo? Ang tagumpay ba ay isang lehitimong layunin o totoong layunin para sa mga mananampalataya ng ating mahal na Panginoon? Ito ba ay isang bagay na nais ng Diyos para sa kanyang mga anak? Ang mga sagot ay nakasalalay sa kahulugan ng tagumpay. Marami sa atin na pinakakahulugan ang tagumpay bilang pagkamit ng kayamanan, katanyagan o kabantugan. Kung iyon ang hinahanap natin, ay di ang kahulugan ng mundo ang sinusunod natin, hindi ang sa mahal na Panginoon. Ate pong basahin po ang una po nating versikulo, Proverbs chapter 16, verses 1 to 3. Proverbs 16, verse 1 to 3. The preparation of the earth in man, and the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weighteth the spirits. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Amen. Amen. Mga Kawikaan talatang 16, versikulo 1 hanggang 3.
Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. 2. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatag. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mga Panginoon. God bless you po, beloved preachers, for reading the holy word of our loving God. Ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa kanya pong mga salita na ating pag-aaralan at ating binasa. Hallelujah sa ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po kinakailangan po, hindi lang po sa salita o alam natin ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan natin ito isabuhay dahil sabi nga po sa Proverbs 16:2, sabi po dito, ang lahat ng mga lakad ng tayo malinis sa harapan sa harap ng kanyang sarili, mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. So kung ano po ang purpose ng ating pong mga iniisip, ng ating ginagawa, ay alam po ng ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo pumupunta sa banal na gawain para lamang po masabing tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan pong isasabuhay po natin kung ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Hallelujah, praise God. Huwag po nating ipaisantabi ang ating pong mga ginagawa dito sa banal na gawain natin dahil ito po ay pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. In God's eyes, true success begins internally. The first step is our relationship with our dearest Lord Jesus Christ, whereby we have to trust Him as our Savior and following Him obediently. Kinakailangan tayo magtiwala po sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay susunod ng buong pusong susunod sa kanyang mga kalooban o kanyang mga kautusan. His goal for us is ongoing growth in Christ-like character and spiritual maturity, and in addition, He also has some work for us to accomplish. Kaya po yung pong hindi lang po, dahil po sa ating congregation na ito, meron pong mga ginagamit, katulad po ng mga choir, kaping po mga preacher, o yung po mga workers, kinakailangan po pahalaga natin ang ibinigay na tungkulin sa atin ng mahal na Panginoon. Hindi lang po tayo magpupuri, hindi lang tayo dadalo. Kung ano po ang ibinigay ng mahal na Panginoon na inyo dapat gampanan dito sa banal na gawain, gawin po natin ng taos sa ating puso, alang-alang o dahil para gusto nating mapaluguran ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang Ephesians 2:10. Book of Ephesians chapter 2, verse 10. For we 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained, that we should walk in them. Amen. Amen. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Episo, talatang 2, versikulo 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating malawagan. Bless po, beloved preacher, for reading the holy word of our love. God planned these tasks especially for us and designed them with our personality, our talents, and with our abilities and spiritual gifts in mind. Ito po mga pagtawag sa ating ito, ay binabago po ang ating pagkatao na naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mga talentong ipinagkaloob sa atin ng mahal na Panginoon na ang tumawag sa atin, ang nagturo sa atin ay ang banal na Espiritu. Dahil po may mga congregation po na they need, katulad namin po mga preacher, they need to undergo schooling. Mag-aaral sila ng tungkol dito. Kami po hindi nag-aaral, tinuruan lamang po kami ng banal na Espiritu at ginaydan ng ating mga pastor at ating pong pinag-aaralan ng kanila pong mga pangangaral ng ating mga Panginoon through our beloved pastor, Evangelist Sadamel, na siya pong tunay, na siyang nagdala sa atin, siya naglinis sa bawat isa. Kaya ating natutunan at nalaman natin ang tamang pamaraan ng paglilingkod sa ating mga Panginoon ay dahil sa ating pong mahal na pastor, Evangelist Sadameda. Ang napakahalagang turo ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na pastor through the leading of our beloved Pastor Evangelist Wilsada Meda ay yung pong lagi kang dadalo sa banal na gawain. Hindi ko to pinaulit-ulit o dapat o may pinatatamaan ako no.
Ito'y paalala sa bawat isa na ito po ang pamana sa atin ng ating beloved pastor na lagi tayong dadalo dahil sa ating pagdalo ng ating banal na gawain. Dito tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dito natin siya pinapupurihan. Dito siya natin niluluwalhati. Dito sa atin siya dinadakila sa pamamagitan ng ating mga patotoo na kamanghang mga gawa sa ating mga buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Ika'y binago. Nilinis ka sa iyong mga kalikuan. Ikaw ay pinagaling sa iyong karamdaman. Binigyan ka ng probisyon sa araw-araw. Madalit sabi, lahat ng pagpapala ng isang tao dito sa bawat ng lupa ay ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon kung ikaw ay tatalima at susunod sa kanyang maut. Dahil ang pangako ng mahal na Panginoon, ay lahat ng pangako niya nasa Biblia ay may katumbas na pagpapala. Kaya kung tayo tatalima at susunod sa kanyang mga utos, pagpapala po ang ating kakaptin. Subalit, kung hindi ka susunod, kung hindi mo ipamumuhay ang kanyang banal na salita, hindi mo makakamtan ang nakaakibat na sa pangako ng mga pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pagkamisan, tayo may mga panalangin na hindi natutugon ng ating mahal na Panginoon. Hindi man ibig sabihin niya kayo nakakasala. Karaniwan, gano'n na nangyayari, kaya hindi matunog, masagot. Pero karaniwan ay hindi pa ipinagkakalob sa iyo dahil may magandang layunin pa ang ating mahal na Panginoon na dapat mong gampanan bilang isang mananampalataya. Sinasakdal ka ng ating mahal na pagkat kung ibigay sa iyo mga bagay na yon, kung ibibigay agad sa iyo, baka hindi mo na siya alalahanin. Kaya lagi meron tayong mga pagsubok dahil dapat lagi nating naalala ang ating mahal na Panginoon. Siya ang ating gabay at patnubay. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Genuine success involves doing what the Lord has called us to do. Not just occasionally, but continually. Hindi paminsan-minsan lamang pagsunod o pagtalima sa kautusan ng ating mahal na Panginoon, kundi dapat tuloy-tuloy. It has to do with persistence rather than perfection. When this is our definition of success, we can know that the Lord wants us to succeed. Hallelujah. Praise. Ang tunay na tagumpay ay kinagbibilangan ng paggawa kung ano ay tinatawag ng mahal na Panginoon na gawin natin. Hindi lamang paminsan-minsan, kundi patuloy. Ito ay may kinalaman sa pagtitiyaga sa halip na pagiging perpekto kapag ito ay ating kahulugan ng tagumpay. Malalaman natin na nais ng mahal na Panginoon na tayo magtagumpay. At nakatuon siya sa pagtulong sa atin maging taong idinisenyo para sa maging tayo at upang maisakatuparan ng layunin tinakda niya para sa atin. Ang pinakahuling pagsusuri ng ating tagumpay ay magaganap kapag tayo ay tumayo sa harap ng ating mahal na Panginoong magbibigay sulit sa ating buhay. Kailan po tayo haharap sa ating mahal na Panginoon? Kapag kiluha na ang ating hiram na buhay o di kay kapag bumalik ang mahal na Panginoon at makikipagkita sa kanyang mga binal sa alalpap, doon ka tatanong, sasabihin siya naman, ano ba ang ginawa mo? Pagka ang ginawa mo ay ang kanya, dahil alam naman ng mga Panginoon kung ano man ang ating ginagawa. Kapag tama at naayon sa kanyang kalooban ang kanyang ginawa, sasabihin ng ating mga Panginoon. Ang anuman nakasentro sa sarili ng mga tagumpay sa lupa ay may iwan. Ngunit kung nabubuhay tayo sa kahulugan ng tagumpay ng Diyos, ang ating kayamanan ay naghihintay sa langit. Kasama ang salitang magaling, pumasa sa pagsusulit, may ginawa. Yun po ang ating mapapakinggang salita ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo patuloy na ginawa ang kanyang kalooban, kapag yung ating hiram na buhay, kinuha na at nakipagkita tayo sa ating mahal na Panginoon. At kung halimbawa man na hindi pa inabot natin ang rapture, ganoon din ang sasabihin sa atin ng mahal na Panginoon. At nakakasigurado tayo na kasama natin ang pinakamamahal na Panginoong Kristo, magpasawalang hanggan. Basahin po natin ang Romans 14:12. Book of Romans 14:12. So then every one of us shall give account of himself to God. Amen. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, talatang 14, versikulo 12. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Amen. Amen. Pray po muna sa salita natin. God bless po, beloved preacher, for reading the Holy Word of our Lord. Misalan po natin, palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Ang ating mapagmahal na Diyos, ang ating mahal na Panginoong Kristo, ay nagbibigay ng ating tagumpay sa tuwing ang ating mga layunin ay nakaayon sa kanyang banal na kalooban. At makakaasa tayo ng kanyang tulong sa pagkamit ng mga ito dahil hindi natin kaya
ang mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng lupa maging tunay na kawangis ng ating mahal na Panginoon kung wala siya sa buhay natin. Hallelujah. Kaya tayong talunin ng ating ng kaaway ng Diyos. Subalit palibasa, binigyan tayo ng regalong banal na Espiritu. Yan po ang ating kalasag, yan po ang ating kaagapay sa ating tagal dito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po tayo ay nakakaiwas sa mga kasalanan. Kaya po tayo ang walang ninanais, kundi ang mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Kahit nga po ang pamimilian mo ay trabaho o paglilingkod, ang pinipili mo ay paglilingkod. Hindi ko naman sinasabi huwag kayo magtrabaho dahil kinakailangan natin magtrabaho para po tayo mabuhay. Ang sinasabi ko po ay kinakailangan huwag mong pababayaan ang paglilingkod mo sa Diyos. Patuloy mong igagalang, gagawin mo kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise the Lord. At makakaasa tayo ng kanyang tulong na makamit ang mga ito. Ang katotohanan ito ay nakumpirma sa kwento ni Joshua. Dahil binigyan siya ng ating makapangyarihan Diyos ng malaking responsibilidad na pamunuan ng mga Israelita patungo sa lupang pangako, ibinigay din ng mga Panginoon ang lahat ng kailangan ni Joshua para sa tagumpay. Gayon din ang gagawin ng mahal na Panginoon sa atin. Na tuwing tayo ay naniniwala sa Kanya at hahakbang upang matupad ng Kanyang layon, ang Kanyang layon na itinakda para sa atin, tayo ay Kanyang tutulungan. Tayo ay Kanyang kagapay. Basahin po natin ang Joshua chapter 1, verse 89. Last verse po tayo. Praise the Lord. Book of Joshua, chapter 1, verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Amen. Amen. Ang aklat ni Josue talatang 1, versikulo 8 hanggang 9. 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad at kung makagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpapalakas at magpakapatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Amen. Pray po, madalang salita natin mga God bless you po, beloved preacher, for reading the word. Power. Atin pong misa na pumapalakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. God assured Joshua that He would give him the land and no one would be able to stand against him. In the same way, the Lord will enable us to achieve whatever He is called us to do, and neither man nor the devil will be able to thwart His purpose. We just need a stand firm in faith. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pangako ng mahal na Panginoong Hesukristo, tiyak ng Diyos kay Joshua na ibinigay niya sa kanya ang lupain at walang sino man na makakatayo laban sa kanya. Sa parehong paraan, matutulungan tayo ng mahal na Panginoon na makamit ang anumang itinawag sa atin na gawin at hindi lang natin hindi mapipigilan ng tao o ng diablo ang kanyang layunin. Kailangan lang natin ay matatag na pananampalataya. Sabi nga po, kung ang pananampalataya ay hindi mo gagawin, ay patay na pananampalataya. Kailangan ko kayo na naman nananampalataya, gawin mo, isabuhay mo. Huwag yung alam mo lamang na ako'y nananampalataya, hindi mo naman ginagawa kung ano ang dapat mong panampalatayahan. Hallelujah, praise God. Be strong and courageous because we will encounter obstacles that challenge our obedience. Such boldness is not something we master within ourselves. It is developed through reliance upon the Lord. Courage comes when our faith is stronger than fear. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang kapangyarihan maging malakas at matapang dahil nakakatagpo tayo ng mga hadlang na humahamon sa ating pagsunod.
Kaya po ang ating pagsunod, karaniwan dyan ay may mga humaadlang. Yung ating sarili naman, pagka minsan hinahadlangan tayo para sumunod. Dahil ayaw natin gawin. Pagka gano'n na ang nangyayari sa ating buhay, patuloy kang magpakatatag, magsumigasig na magkaroon ka ng mutual intimate relationship sa ating mga naparang para huwag dumating sa buhay mo na hindi mo tatalimain o susundin ang kanyang makalooban. Pag dumating na sa buhay natin na ikaw ay lahat ng mali sa mong ginagawa, kapatid, nakakaawa, wala na sa iyo ang banal na espiritu. Kinakailangang habang nasa iyong espiritu ng Diyos, ang gagawin mo ay kung ano ang kalooban ng Diyos. At ikaw ay kanyang tutulungan kung kinakikipagpunyagi sa pagsunod at pagtalima sa kanyang mga utos. Tutulungan ka ng ating mga basta tatawag ka lang sa ikangay, lalapit ka sa kanya. Hallelujah. With prayer and fasting para po ang ating po mga hangarin sa buhay, ang ating po dapat gawin ay makamta natin kung anong tagumpay ang nais natin sa ating buhay na ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ganitong katapangan ay hindi isang bagay na dapat nating taglayin sa ating sarili. Ito ay mabubuo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Dumarating ang lakas ng loob kapag mas malakas ang ating pananampalataya kaysa takot. Ang tagumpay ni Joshua ay nakasalalay sa kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. Lahat ng sinabi ng ating mahal na Panginoon ay siyang sumunod. And even, isa si Joshua, dalawa sila ni Caleb, ang mahigit na 1 milyong Israelita na umalis sa Egypto, pupunta sa lupang pangako, sila lamang dalawa ang nakapunta sa lupang pangako, nakasama yung 20 years old and below na pinanganak sa linang nung sila ay nasa disyerto pa. Hallelujah, pray. Ganon din sa atin kung ang katotohanan ng Diyos ay hindi humuhubog sa atin, kung ang katotohanan ng Diyos ay hindi humuhubog sa ating pag-iisip, sa ating salita at kilos, natural, natatahakin natin ang sarili nating landas at maliligaw ang landas sa kanyang pinaplano para sa atin. Dahil kapag tayo po ay nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala, sa halip na tayo ay matahak natin yung tamang daan, tayo ay maliligaw dahil sumalakas sa plano ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng kailangan natin para magtagumpay sa buhay na ibinigay ng mahal na Panginoon, ngunit ang mga probisyon ay nakalaan, ito ay makukuha lamang para kapag pinili natin na sundin ang kanyang plano. Paano ba ang pagsunod sa plano ng ating mahal na Panginoon? Ay di ang gawin, may basahin mo ang kanyang banal na kasulatan. Makikita mo doon kung anong plano sa ating mga buhay ng ating mahal na Panginoon. Alam ba rin ninyo na kanilikha ng Diyos ang tao dahil siya ay ating pupurihin lamang, siya ay ipapalit kay Satanas na dating worship leader sa langit ay ang gusto pa ay lamangan pa o tumaas pa ang kapangyarihan niya sa ating mahal na Panginoon. So ang ginawa ng ating mahal na Panginoon dahil siya ay itinapon niya, pinalis niya sa kalangitan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, huwag natin babaliwalain ang mga itinakda ng ating mahal na Panginoon sa ating sarili. At mithiin ang bawat isa na ang kanyang direksyon ay makuha natin ang gusto niya, ang dapat nating isabay. Ngunit kung ang halimbawa, ang gusto natin, ang ating kukunin, ang ating susundin, hindi ito magiging tunay na tagumpay. Ang tagumpay, nangangailangan ng pagpili ng mga hakbang na tiyak, makatwiran, at masusukat. Halimbawa, kung gusto nating makilala ang mahal na Panginoon na malapit, maaari tayo magsimula sa paggugugol ng oras, araw-araw, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang banal na salita. At hindi mo lamang babasahin ang kanyang banal na salita, isasabuhay mo ang kanyang banal na salita. Matapos mabuo ang ating plano at ang mga hakbang upang may sakatuparan ito, isagawa ang ating pagnanais. Kung hindi natin gagawin ang mga kinakailangang hakbang, ito ay mananatiling hiling lang. Hindi magkakaroon ng katuparan. Kaya pala mayroong para tayo mga hiningi sa ating mahal na Panginoon, hinihiling sa ating mahal na Panginoon, ay hindi natin makuha dahil hindi natin nagagawa kung ano ang kalooban ng ating mahal. Walang sino man ang nakakaroon ng matalik na kaugnayan sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng magandang intensyon. Hindi lang sa magandang intensyon ka magkakaroon ka ng close, intimate relationship sa ating mahal na Panginoon. Kailangan ikaw may paninindigan. Kailangan ikaw may kasipagan, may masigasig o masikap at matiyaga. Hallelujah. Praise the Lord. If we don't take necessary steps, it will simply remain a wish. No one develops intimacy with Christ through good intention. It takes commitment, diligence, and perseverance.
if we feel as if our faith is lacking vitality, it may be that we have lost sight of our goal. No one intends to slip into complacency, but unless we set some specific goals and work to achieve them, we will drift through life and miss the reward. Ano po ba ang reward ng ating malapan na dating makuha? To know our Lord Jesus Christ intimately. And the genuine success is to be close, intimated to our loving and merciful God. Matapos mabuo ang ating plano at ang mga hakbang upang maisakatuparan ito, isasagawa ang ating pagnanais. Kung hindi natin gagawin ang mga kailangang hakbang, ito ay mananatiling hiling lang. Hindi natin agad makukuha. Hindi tayo magkakaroon ng tagumpay. Walang sinuman na magkakaroon ng matalik na kaugnayan sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng magandang intensyon. Kinakailangan ng paninindigan, kasipagan, pagkamasikap at matiyaga. Kung nadarama natin na parang kulang sa sigla ang ating pananampalataya, maaaring nawala sa isip natin ang ating layunin. Ito po ang karaniwang kaya nadadopilas. Nawawala tayo sa ating panalangin dahil yung ating layunin na magkaroon ng close intimate sa atin ay nawawala sa ating mga isipan, nadadala ng kaisipan ng sanlibutan. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit maliban kung magtakda tayo ng ilang partikular na layunin, ang magsisikap na makamit ang mga ito, maanod tayo sa buhay na makakaligtaan ang gantimpala. Kasi kapag hindi tayo talaga magsusumikap, magsusumigasig, o talagang bibigyan natin ng pansin ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yung ating pong hinihintay na gantimpala na makilala ang mahal na Panginoon na lubusan, ang tunay na tagumpay at ang malapit o mapalapit at makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at ang maawaing Diyos. Wala namang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Diyan po tayo nagtatapos po sa ating banalaga. Sana po pag-aaral ng banal na salita, sana po tayo po ay may matutunan at ipamuhay natin ang ating po napag-aralan ngayong araw na ito. Bigyan po natin ang mahalagang oras natin sa paglilingkod po sa ating mahal